Magandang araw, Junior Firefighters! Ako po si Kuya Michael ng Bureau of Fire Protection Regional Office 8. Handa na ba kayo sa ating adventure ngayong araw? Welcome to Batang Bomberong Mag-aaral, where we keep the fire burning and learning. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pinagmumulan at dahilan ng pagkakaroon ng apoy. Pagkatapos ng araling ito, aasahan ko na masasabi ninyo ang mga pinagmumulan ng apoy at ang mga dahilan ng pagkakaroon nito. Paalala, ihanda ang inyong mga papel at lapis dahil gagamitin natin ito pagkatapos ng ating talakayan ngayong araw. Bago pa man natin talakayin ang susunod na aralin, may mga larawan akong ipapakita sa inyo. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Mga bata, pwede niyo bang pagsunod-sunurin ang mga larawan ng paglaki ng batang ito sa pamamagitan ng paglagay ng tamang bilang sapat lang? Ano nga ba ang pagkakasunod-sunod ng paglaki ng batang ito? Maaari niyo ba akong tulungan? Ang tamang pagkakasunod-sunod o pagkakaayos ng larawan ng paglaki ng batang babae ay 2, 1, 4, at 3. Magaling mga bata! Tama lahat ang inyong sagot. Ang mga batang tulad ninyo ay dumadaan sa iba't ibang yugto o stages ng paglaki. Nagsisimula tayo bilang mga sanggol o infant. Kasunod naman nito ang early childhood at hanggang middle childhood. Kung merong yugto o stages ang paglaki ng isang tao, meron ding yugto o stages sa paglaki ng apoy. Para sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang patungkol sa stages of fire. Kagaya ng ating natutunan noong nakaraan nating aralin, ang apoy ay mabubuo kapag kumpleto ang mga elemento nito. Naaalala niyo ba kung ano-ano ito? Tama! Ito ay ang heat, oxygen, at fuel. Ang apoy din ay dumadaan sa iba't ibang yugto. Ang maagap na pagresponde dito ay makakatulong upang mapigilan ang paglaki pa nito. Alam niyo ba mga bata na ang apoy ay napakabilis? Ito ay maaaring lumaki sa loob lamang ng 30 seconds. Ang susunod na video na inyong mapapanood ay isang halimbawa nito. Ano ang inyong masasabi sa video na napanood? O mga bata, di ba talagang mabilis at mapanganib ang apoy, lalo na kung ito ay mapapabayaan? Kaya kailangang iba yung pag-iingat upang ito ay maiwasan. Sa video na iyon ay nakita natin ang stages of fire. Ang unang stage ay tinatawag na ignition or incipient stage. Dito ay pasimula pa lang ang apoy. Hindi agad ito napapansin kung kaya't nakikita natin ito kung lumalaki na. Maaari itong maagapan agad sa pamamagitan ng portable firefighting equipment katulad ng fire extinguisher. Kasunod naman nito ay ang growth stage. Sa stage na ito, patuloy na lumalaki ang apoy dahil sa pagkasunog ng mga bagay sa paligid nito. Maituturing na papanganib ang stage na ito dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa mga kagamitan at sa mga taong malapit dito. Sunod nito ay ang fully developed stage. Dito ay kumakalat ng apoy sa iba't iba pang silid ng bahay.
Tuluyan na ring nasusunog ang mga kagamitan at pangakabuuan ng gusali. May tuturing ito na pinakamainit at pinakamapanganib na yugto ng apoy. Kaya isipin nyo na lang kung maliit na bahay ang nasusunog. Ito ay maaaring tupukin ng apoy ilang segundo lamang. Ganyan kabilis at kadelikado ang sunog. Ang pang-apat na stage naman ay ang decay. Sa yugtong ito, nauubos na ang combustible materials o mga gamit na pwedeng masunog kung kaya't dahan-dahan nang namamatay ang apoy dahil wala na itong fuel o panggatong na susunugin. Ating balikan ang 4 na stages of fire. Ano-ano ulit ang mga ito mga bata? Tama! Una, ang ignition or incipient stage. Ang pangalawa naman ay ang growth stage. Pangatlo ay ang fully developed stage. At ang panghuli naman ay ang decay. Ayan mga bata, ang stages of fire. Tingnan nga natin kung may natutunan kayo sa naging talakayan natin sa araw na to. Ihanda ninyo ang inyong mga papel at lapis dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Sa hanay A, nakalagay ang mga larawan ng iba't ibang yugto o stage ng pagkasunog sa isang silid. Pagsunod-sunod rin ito sa pamamagitan ng paglagay ng bilang 1, 2, 3 at 4 sa loob ng kahon. Sa hanay B naman ay kikilalanin ninyo ang tawag o stage o yugto ng apoy at isusulat ninyo ito sa patlang. Bibigyan ko kayo ng isang Fire Department badge sa bawat tamang sagot. Handa na ba kayo mga bata? So exercise your minds, it's Quiz Bee time! Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Ayan mga bata, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Tamang kaalaman ang kailangan upang sunog ay maiwasan. Laging tatandaan na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kaagapay ninyo kaming mga bombero tungo sa isang ligtas na pamayanan at paaralan. Eto po muli si Kuya Michael ng Bureau of Fire Protection Region 8. Kita-kita tayo ulit sa susunod na aralin. Hanggang sa muli, paalam!